Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig, at welcome po muli sa ating channel kung saan ang bawat kwento ay may dalang aral at damdamin. Gaano kasakit kapag ang tiwalang ibinigay mo ng buong buo ay wawasakin ng mga taong pinakamalapit sa puso mo? At paano kung ang katotohanan ng iyong matutuklasan ay mas madilim pa sa inaakala mo? Samahan natin si Alonsina Sinagtala sa kanyang paglalakbay upang harapin ang kataksilan at hanapin ang hustisya sa gitna ng mga kasinungalingan. Ito ang kwentong pinamagatang Ang Halik ng Ahas. Tahimik ang buong hasyenda Sinagtala. Ang tanging maririnig lamang ay ang mahinang kaluskos ng mga dahon sa labas at ang pamilyar na tunog ng lumang orasan sa pasilyo. 10 taon na pala. 10 taon na ang nakalipas mula nang huling masilayan ni Alonsina ang nangiti ng kanyang ina. Sa harap ng isang malaking larawan ni Diwa di Malanta, maingat niyang sinindihan ang 2 puting kandila. Ang amoy ng natutunaw na kandila ay humalo sa bango ng mga sariwang bulaklak ng sampagita na nakapalibot sa altar. Ito ang paboritong bulaklak ng kanyang ina. "Happy death anniversary, Mama," bulong niya habang hinahaplos ang malamig na salamin ng litrato. Sa larawan, tila ba nangungusap ang mga mata nito, puno ng pagmamahal at sigla. Mga matang namana niya. Naramdaman niya ang isang mainit na kamay na pumatong sa kanyang balikat. Paglingon niya, naroon si Dante, ang kanyang mapapangasawa. Ngumiti ito sa kanya, isang ngangiting laging nagpapagaan ng kanyang loob. "Nandito lang ako, mahal ko," sabi ni Dante sa malambing na boses. "Alam kong namimiss mo siya." Tumango si Alonsina at isinandal ang ulo sa dibdib nito. Sa mga bisig ni Dante, palagi siyang panatag. Si Dante ang kanyang naging kanlungan sa loob ng maraming taon. Lumapit sa kanila si Marahuyo, ang kanyang madrasta. May dala itong isang tasa ng mainit na tsa. Sa kabila ng pagiging pangalawang asawa ng kanyang ama, naging mabuti ang pakikitungo nito sa kanya. Palagi itong nakangiti at maasikaso. "Hija, uminom ka muna nito," alok ni Marahuyo. "Huwag mong masyadong dibdibin. Tiyak akong masaya na ang iyong ina kung nasaan man siya ngayon." Kinuha ni Alonsina ang tasa. "Salamat po, Tita Marahuyo." Ngumiti silang tatlo sa isa't isa. Isang perpektong larawan ng isang masayang pamilya. Isang perpektong kasinungalingan. Maya-maya, nagpaalam si Alonsina. May isang bagay siyang kailangang hanapin. Isang bagay na magpaparamdam sa kanya na mas malapit siya sa kanyang ina. Ang paboritong libro ng tula ni Diwa. Umakyat siya sa 2 palapag. Ang bawat hakbang sa malawak na hagdanan ay tila isang pagbabalik tanaw. Dito sila madalas maglaro ng kanyang ina noon. Sa dulo ng pasilyo, naroon ang silid na 10 taon nang nakasara. Ang dating silid ni Diwa. Nang papalapit na siya, may narinig siyang kakaiba. Isang mahinang halikhik. Huminto si Alonsina. Tumingin siya sa paligid, baka guni-guni niya lang. Ngunit narinig niya itong muli. Isang halikhik ng isang babae, sinusundan ng isang pamilyar na boses ng lalaki. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan ng silid ng kanyang ina. Ang pintuan ay bahagyang nakaawang. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Parang may bumara sa kanyang lalamunan. Sumilip siya sa maliit na siwang at doon, gumuho ang kanyang mundo. Sa ibabaw ng kama kung saan na mahinga ang kanyang ina, sa sagradong lugar na yon, nakita niya ang 2 taong pinakamamahal niya, si Dante, ang kanyang mapapangasawa, at si Marahuyo, ang kanyang tita. Magkayakap, magkahalikan. Ang kanilang mga damit ay nagkalat sa sahig. Hindi siya makahinga, hindi siya makagalaw. Ang tanging nagawa niya ay umatras nang dahan-dahan. Sa kanyang pag-atras, nasagi niya ang isang maliit na mesa sa pasilyo. Isang malakas na tunog ng nabasag na salamin ang bumasag sa katahimikan.
Nahulog ang picture frame ng kanyang ina. Ang larawan ng isang masayang pamilya ay ngayoy basagbas nakatayo. Sa likuran niya ang kanyang ama, si Lakan Di Malanta. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bakas ng anumang emosyon. Hindi siya mukhang nag-aalala o nagulat. Tila ba inaasahan na niya ang lahat ng ito? Huwag kang iiyak, anak. Ulit ni Lakan. Ang boses ay matigas at puno ng awtoridad. Nagsisimula pa lang ang lahat. Hinila siya ng kanyang ama patayo. Dinala siya nito, hindi sa sala, kundi sa pribadong opisina nito sa dulo ng pasilyo. Isang lugar na bihirang may makapasok. Ang amoy ng lumang libro at tabako ay sumalubong sa kanila. Isinara ni Lakan ang pinto at nilock ito. Papa, si Dante, si Tita Marahuyo. Nagsimulang humikbi si Alonsina, ngunit pinutol ito ng kanyang ama. Alam ko, simpleng sagot nito. Natigilan si Alonsina. Ang mga luhang nagbabadyang tumulo ay biglang natuyo. Alam niyo po, hindi sumagot si Lakan. Sa halip, lumapit ito sa isang malaking cabinet ng mga libro. Hinila ang isang partikular na aklat at isang lihim na pinto ang bumukas. Nagpapakita ng isang safe. Mula doon, kumuha siya ng isang brown envelope at inilapag sa ibabaw ng kanyang mesa. Binuksan niya ito. Mga litrato, mga dokumento, isang maliit na voice recorder. Tingnan mo, utos niya. Nanginginig ang mga kamay ni Alonsina habang kinukuha ang mga litrato. Mga litrato ni Dante at Marahuyo na magkasama sa iba't ibang lugar. Magkahawak kamay sa isang restaurant, magkayakap sa isang beach, at ang pinakamasakit sa lahat, isang litratong kuha sa labas ng isang motel. Pagkatapos ay pinindot ni Lakan ang play button sa recorder. Malapit na, Marahuyo. Boses ni Dante ang umalingaw-ngaw. Kapag nakasala na kami ni Alonsina, unti-unti kong ililipat ang kontrol ng korporasyong tala sa pangalan ko. Ang matandang Lakan naman, mukhang malapit nang bumigay ang puso. Sa isang iglap, mapapasa atin ang lahat. Siguraduhin mo lang, Dante. Sagot ng boses ni Marahuyo. Ayoko nang maghirap. At ayoko nang utusan ng anino na yan. Anino? Sinong anino? Pinatay ni Lakan ang recorder. Ang sakit na naramdaman ni Alonsina kanina ay napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Isang puot na hindi niya kailanman naramdaman sa buong buhay niya. Niloko siya. Ginamit. Ginawa siyang tanga. Hindi lang sila ang kalaban, Alonsina. Paliwanag ni Lakan. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya. Tila sinusukat ang kanyang katatagan. Sila ay mga tauhan lamang. May isang taong nasa likod ng mga lahat ng ito. Isang anino mula sa nakaraan na gustong sirain ang ating pamilya. Tumayo si Alonsina at lumapit sa isang malaking salamin sa gilid ng opisina. Nakita niya ang kanyang sarili, ang kanyang mukha na basang-basa ng luha, ang kanyang mga mata na puno ng sakit at pagkalito. Hindi ito ang babaeng gusto niyang makita. Ang babaeng ito ay mahina, kawawa. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumingin siya sa kanyang refleksyon. Dahan-dahan, ang pighati sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas matigas, mas malamig. Determinasyon, humarap siya sa kanyang ama. Ano po ang plano, Papa? Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Lakan. Itutuloy natin ang lahat. Itutuloy natin ang kasal. Ano? Magpapanggap ka. Pagpapatuloy ni Lakan. Magpapanggap kang walang alam. Ipakita mo kay Dante na mahal mo siya. At sa araw ng kasal, sa harap ng lahat ng ating mga bisita, ng buong alta sosyedad, ibabagsak natin sila. Natahimik si Alonsina. Ito ay isang mapanganib na laro. Ngunit sa puntong iyon, wala na siyang pakialam. Ang prinsesang naghihintay ng kanyang happily ever after ay namatay na kanina sa pasilyo.
Bumaba silang dalawa. Naabutan nila si Dante at Marahuyo sa sala, nag-aalala raw sa kanya. Ayos ka lang, mahal ko. Narinig namin may nabasag. Tanong ni Dante, puno ng pagkukunwari ang boses. Ngumiti si Alonsina, isang matamis na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Ayos lang ako. Nabitiwan ko lang ang litrato ni Mama. Siguro dala lang ng sobrang pagkamis sa kanya. Nakahinga ng maluwag ang dalawang traidor. Kinagabihan, bago matulog si Alonsina, pumasok muli si Lakan sa kanyang silid. May dala itong isang maliit na kahon. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang pamilyar na bagay. Ang suklay sa buhok ng kanyang ina, nagawa sa ginto at perlas, hugis bulaklak ng sampagita. Ang suklay na inakala niyang nawala noong araw ng aksidente. Ingatan mo ito, sabi ni Lakan sa seryosong boses habang iniaabot ang suklay kay Alonsina. Ito ang magiging susi sa lahat. Kinabukasan, ang amoy ng bagong lutong sinangag at mainit na kape ang bumalot sa buong mansyon. Isang normal na umaga para sa lahat, maliban kay Alonsina. Para sa kanya, ito ang unang araw ng kanyang pag-arte, ang unang araw ng kanyang paghihiganti. Pagbaba niya, nakita niya si Dante na nagbabasa ng dyaryo sa hapagkainan. Ngumiti siya. Isang nangiting pinraktis niya nang paulit-ulit sa harap ng salamin kagabi. Good morning, mahal, bati ni Alonsina, kasabay ng isang magaan na halik sa pisngi nito. Naramdaman niya ang pangingilabot sa sariling balat, ngunit hindi niya ito ipinahalata. Ipinagtimpla na kita ng kape kung paano mo gusto. Nag-angat ng tingin si Dante, tila nagulat sa sobrang kaswitan niya. Salamat, mahal. You're the best. Umupo si Alonsina sa tabi nito, habang si Marahuyo naman ay naglalapag ng mga plato. Ang bawat galaw sa loob ng silid ay tila isang sayaw na kabisado na nilang lahat. Isang sayaw ng pagkukunwari. Mukhang maganda ang gising ng ating prinsesa. Puna ni Marahuyo na may peking ng ngiti. Sobra po, tita, sagot ni Alonsina habang nilalagyan ng pagkain ng plato ni Dante. Napapanaginipan ko na yata ang kasal natin. Sobrang excited na ako. Bumaling siya kay Marahuyo. Ang kanyang mukha ay puno ng artipisyal na inosente. Speaking of the house, tita, nakita niyo po ba yung lumang porselanang florera sa may library? Yung regalo pa po ni Lolo? Itatanong ko sana kung pwedeng gamitin para sa centerpiece sa kasal. Nakita ni Alonsina kung paano natigilan si Marahuyo. Nahulog nito ang kutsarang hawak. Ang tunog ng metal na bumagsak sa sahig ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Ang florera? Nauutal na tanong ni Marahuyo. Naku, Hija. Baka naitabi ko lang kung saan para hindi maalikabukan. Hahanapin ko mamaya. Sige po, tita. Medyo mahal pa naman yon na, diba? Sabi ni Alonsina, habang sinusubuan si Dante na tila walang anumang napapansin. Sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niya ang pamumutla ni Marahuyo. Tama ang hinala nila ni Papa. Nagbebenta ito ng mga gamit ng pamilya. Mamayang hapon, habang nagpapanggap na nag-aayos ng mga bulaklak sa hardin, narinig ni Alonsina ang boses ni Marahuyo mula sa bintana ng silid nito. Kausap nito ang isang tao sa telepono. Ang boses ay pabulong at puno ng takot. Bigyan niyo pa ako ng panahon. Oo, babayaran ko. Kailangan ko lang ng mas malaking halaga. Malapit na. Malapit na. Ngumisi si Alonsina. Ang mga bitag na inilatag niya ay nagsisimula ng gumana. Kinagabihan, habang naghahapunan, masayang ibinalita ni Dante ang kanyang biyahe. Mahal, aalis pala ako bukas ng umaga. May mahalaga akong business trip sa Laguna nila. Isang malaking deal para sa korporasyong tala. Baka mga 2 araw ako doon. Talaga? Ang galing mo naman, mahal, sabi ni Alonsina, puno ng paghanga ang boses. Sa loob-loob niya, isang malamig na boses ang nagsasabing,
Sinungaling, hating gabi. Tahimik na ang buong bahay. Tiniyak ni Alonsina na tulog na ang lahat bago siya kumilos. Dahan-dahan siyang pumasok sa dressing room ni Dante. Naroon sa ibabaw ng isang upuan ang mamahaling leather briefcase na dadalhin nito bukas. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang napakaliit na bagay. Isang itim na square na mas maliit pa sa isang barya. Isang high-tech na GPS tracker. Mabilis niyang idinikit ito sa ilalim ng briefcase sa pagitan ng mga metal na paa nito kung saan hindi ito madaling makita. Kumapit ito ng mahigpit dahil sa magnet. Umatras siya at tiningnan ang kanyang gawa. Walang bakas. Perpekto. Habang papalabas ng silid, hinaplos niya ang briefcase. Hindi ito isang haplos ng pagmamahal. Ito ay ang haplos ng isang mangangaso na nagmamarka sa kanyang biktima. Parang isang pelikula ng espiya. Yan ang naisip ni Alonsina habang nakatitig sa screen ng laptop sa madilim na opisina ng kanyang ama. Sa labas, maliwanag ang sikat ng araw, ngunit sa loob ng silid, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang kumukurap-kurap na pulang tuldok sa mapa. Iyon si Dante. Papunta na siya sa laguna nila. Bulong ni Alonsina, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Tumango si Lakan na nakatayo sa likuran niya. Ang mga kamay ay nasa likod. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit ang higpit ng kanyang panga ay nagpapakita ng tensyon. Tingnan natin kung saan talaga ang punta niya. Sinabi ni Dante na sa isang sikat na luxury resort ang kanyang meeting. Ngunit habang pinapanood nila ang pulang tuldok na gumagalaw, lumampas ito sa lugar ng resort. Patuloy itong gumalaw, palayo sa mga pangunahing kalsada, papasok sa isang liblib na lugar sa paanan ng bundok. Huminto ang tuldok. Nag-zoom in si Alonsina sa satellite view. Hindi ito isang resort. Ito ay isang malawak at pribadong villa na papaligiran ng matataas na pader at makakapal na puno. Malayo sa kabihasnan, walang ibang bahay sa paligid. Sino ang pupuntahan niya dyan? Tanong ni Alonsina. Ang kaba sa kanyang dibdib ay mas lumalakas. May ipapadala sa akin ang tao ko. Sagot ni Lakan. Maghintay lang tayo. Ang mga sumunod na oras ay parang walang katapusan. Ang bawat tunog ng orasan ay tila isang martilyo na pumupukpok sa kanyang sentido. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang cellphone. Naghihintay. Sino ang kausap ni Dante? Sino ang anino na binanggit ni Tita Marahuyo? Biglang tumunog ang laptop ni Lakan. Isang email. Mabilis itong binuksan ni Lakan. Mayroong 5 attached photos. Ang mga larawan ay malabo. Kuha mula sa malayo gamit ang isang long lens camera. Ngunit malinaw pa rin ang lahat. Nasa unang litrato si Dante na bumababa sa kanyang kotse. Sa pangalawa, naglalakad siya patungo sa gate ng villa. Sa pangatlo, may isang matangkad na lalaki na sumalubong sa kanya. Ngunit ang mukha ng lalaki ay nasa anino ng isang malaking puno. Napatakip ng bibig si Alonsina sa ika-4 na litrato. Nakayuko si Dante habang inaabot ang isang itim na maleta mula sa lalaking nasa anino. Ang postura ni Dante ay hindi postura ng isang business partner. Ito ay postura ng isang utusan. At sa huling litrato, tumalikod na ang lalaki pabalik sa villa. Isa lamang siyang matangkad na anino. Isang multo na walang mukha. Hindi mapakali si Alonsina. Tumayo siya at naglakad-lakad sa loob ng opisina. Napadpad ang kanyang tingin sa isang bookshelf na puno ng mga lumang family album. Kinuha niya ang isa, ang paborito ng kanyang ina. Binuklat niya ang mga pahina, mga larawan ng kanyang pagkabata, ng mga masayang sandali. At doon, sa isang pahina, ang pamilyar na punit na litrato. Ang kanyang ama, si Lakan. Ang kanyang ina, si Diwa. At sa tabi nila, isang figura ng lalaki
na pinunit ang kalahati. Ang tanging natira ay ang balikat at isang bahagi ng braso nito na nakaakbay sa kanyang ama. Tinitigan niya ang anino sa litrato sa laptop. Pagkatapos ay ang punit na parte sa lumang album. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likuran. Papa! Lumapit si Lakan sa kanya. Tinitingnan din ang hawak niyang album. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na kalabog sa loob ng kanyang dibdib. Hawak niya ang isang piraso ng papel, isang HK Kapaysen litrato na ipinaprint niya kaninang umaga. Ito ang pinakamalinaw na kuha mula sa villa sa Laguna nila. Nakatalikod si Dante habang kausap ang misteryosong anino. Hindi makikilala si Dante kung hindi mo alam, ngunit sapat na ito upang maghasik ng takot. Pumasok siya sa home office ni Dante. Isang silid na dati simbolo ng pagsisikap at ambisyon nito. Ngayon, para sa kanya, ito ay pugad ng kasinungalingan. Maingat niyang inilapag ang litrato sa ibabaw ng isang salansan ng mga dokumento sa mesa nito. Hindi ito nakatago, ngunit hindi rin ito masyadong lantad. Isang bagay na aksidenteng maiiwan. Humugot siya ng malalim na hininga at lumabas ng silid. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala. Ngayon, ang kailangan na lang niyang gawin ay maghintay. Hindi nagtagal. Narinig niya ang mga yabag ni Dante. Pumasok ito sa opisina. Narinig ni Alonsina ang mahinang pag-click ng ballpen, ang kaluskos ng mga papel. Pagkatapos, isang nakabibinging katahimikan. Ilang segundo, na para bang isang oras, ng katahimikan. Pumasok si Alonsina sa silid. May dalang isang baso ng malamig na tubig. Mahal, baka nauuhaw ka na, sabi niya sa pinakamalambing na boses na kaya niyang gawin. Nadatnan niyang nakatayo si Dante, nakatitig sa litrato. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at takot. Nahuli niya ito. Nang makita siya ni Dante, mabilis nitong binago ang kanyang ekspresyon. Ngunit nakita na ni Alonsina ang kailangan niyang makita. Ang lamat sa salamin, ang lamat sa perpektong maskara nito. Ano to? Tanong ni Dante. Itinuturo ang litrato. Ang boses niya ay pilit na pinapakalma. Nagkunwari si Alonsina na nagulat. Ay naku, naiwan ko yata yan. Galing yan sa investigator na kinuha ni Papa para sa isang kaso ng korporasyon. Mukhang napagkamalan lang yata ang kuha. Sino kaya yan? Isang butil ng pawis ang gumulong sa sentido ni Dante. Mabilis siyang tumawa. Isang tawang pilit at hindi natural. Ah, oo. Naalala ko na. Ako yan. Tumingin si Alonsina sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pekeng pag-aalala. Ikaw? Sinong kausap mo at bakit ganyan kaliblib ang lugar? Isa siyang a very secretive investor. Mabilis na sagot ni Dante. Umiiwas ng tingin. Ayaw niyang magpakita sa publiko. Napakahigpit ng non-disclosure agreement. Kaya doon kami nag-usap. Pasensya na mahal, hindi ko agad nasabi. Confidential kasi. Nagkwento si Dante ng tuloy-tuloy. Ang mga salita ay tila isinasaulo. Isang perpektong script, ngunit sa ilalim ng mesa, hindi nakita ni Alonsina ang mahigpit na pagkuyom ng kamao nito. Lumapit si Alonsina at niyakap ito. Naiintindihan ko, mahal. Grabe talaga ang pagtatrabaho mo para sa kumpanya. Huwag mo nang isipin yon. Nag-aalala lang ako sa'yo. Naramdaman niya ang pag-relax ng mga kalamnan ni Dante. Akala nito, naniwala siya. Akala nito, ligtas na siya. Sinungaling, sabi ng isang boses sa isip ni Alonsina, habang hinahaplos ang likod ng lalaking minsan niyang minahal. Napakagaling mong sinungaling. Nang iwan niya si Dante sa opisina, tumalikod siya at isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa.
Umilaw ang screen nito. Isang bagong mensahe mula kay Papa. Iilan lamang ang mga salita, ngunit mabigat ang kahulugan ng mga ito. Sinungaling siya. Oras na para sa susunod na hakbang. Nasa kalagitnaan sila ng hapunan nang mangyari ito. Isang matalas na pagdaing. Ang tunog ng nabitawang kubyertos na bumagsak sa sahig. Papa! Sigaw ni Alonsina. Nakita nilang lahat sila Candy Malanta. Sapo-sapo ang kanyang dibdib. Ang mukha ay namimilipit sa sakit. Humihingal ito. Tila hindi makahinga. Pagkatapos, sa isang iglap, bumagsak ito mula sa kanyang upuan. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa buong silid kainan. Napanood ni Alonsina ang eksena na parang isang manonood sa isang dula. Sa kabila ng pag-aalala, ang isang bahagi ng kanyang isip ay nanatiling malamig at mapagmasid. Ito na ang susunod na hakbang. Diyos ko lakan, tili ni Marahuyo. Agad na lumapit sa kanyang asawa. Tumawag kayo ng ambulansya! Bilis! Sigaw ni Dante habang kunwari sinusuri ang pulso ni Lakan. Sa gitna ng kaguluhan, sa isang saglit na nagtama ang kanilang mga mata, nakita ni Alonsina ang hinahanap niya. Isang kislap, isang mabilis na sulyap sa pagitan ni Dante at Marahuyo. Hindi ito sulyap ng pag-aalala. Ito ay sulyap ng tagumpay. Isang lihim na pagdiriwang na agad ding tinakpan ng mga maskara ng pagkasindak. Ang pagdating ng ambulansya, ang umaalingaw-ngaw na sirena, ang pagtakbo ng mga mediko, lahat ay tila malabo at mabilis na nangyari. Habang isinasakay ang kanyang ama sa ambulansya, niyakap siya ni Dante. Magiging maayos din ang lahat, mahal. Malakas ang papa mo. Tumangulang si Alonsina habang itinutuon ang tingin sa mga mata ni Dante. Walang bakas ng tunay na pag-aalala. Tanging kasabikan na nakakubli sa likod ng mga pekeng salita. Sa ospital, sa loob ng isang pribadong silid, ang tanging maririnig ay ang pantay na tunog ng heart monitor. Nakahiga si Lakan sa kama, napapaligiran ng mga aparato. Pagkatapos pilitin ni Alonsina na umuwi muna sina Dante at Marahuyo para magpahinga, naiwan silang dalawa lang ng kanyang ama. Isinara ni Alonsina ang pinto. Sa isang iglap, iminulat ni Lakan ang kanyang mga mata. Wala itong bakas ng sakit. Umupo ito ng diretso, tinanggal ang oxygen mask, at tiningnan siya. Nakita mo ba? Tanong nito. Opo, Papa, sagot ni Alonsina. Ang boses ay nanginginig sa galit. Nakita ko. Ang saya sa mga mata nila. Tumango si Lakan. Inaakala nilang malapit na silang magtagumpay. Akala nila, sa oras na mawala ako, makukuha na nila ang lahat. Ngayon, oras na para malaman mo kung sino talaga ang tunay na halimaw sa likod nito. Mula sa ilalim ng kanyang unan, kinuha ni Lakan ang isang luma at medyo lukot na litrato. Ito ang litrato mula sa album. Ngunit sa pagkakataong ito, buo ito. Walang punit. Nandoon si Lakan at si Diwa, mas bata at masaya. At sa tabi nila, nakaakbay pa sa kanyang ama, ay isang lalaking pamilyar ang mukha. Isang tanyag na negosyante na madalas lumabas sa mga magazine at balita. Ang taong nasa likod ng Montemayor Group of Companies. Si Mr. Silas Montemayor? Gulat na tanong ni Alonsina. Siya ang anino. Sagot ni Lakan. Ang bawat salita ay may bigat. Dati ko siyang kaibigan at business partner. Ang taong nagtaksil sa akin at nagnakaw ng lahat ng pinaghirapan namin. At siya ang may kinalaman sa pagkamatay ng iyong ina. Naramdaman ni Alonsina na tila huminto ang mundo. Ang tunog ng heart monitor ay biglang nawala sa kanyang pandinig. Ang mukha ni Silas Montemayor sa litrato ay tila ngumingisi sa kanya.
Hindi aksidente ang pagkamatay ng iyong ina, Alonsina, sabi ni Lacan. Ang boses ay puno ng puot na tinago sa loob ng 10 taon. Pinatay siya. 5 araw na lang bago ang kasal. Ang buong hasyenda sinagtala ay abala. Ang mga bulaklak ay dumarating. Ang mga taga-disenyo ay naglalabas-masok. Ang lahat ay perpekto, masyadong perpekto. Para kay Alonsina, ang bawat dekorasyon ay tila isang palamuti sa isang libingan. Ang libingan ng kanyang nakaraan. Nakatayo siya ngayon sa harap ng isang napakalaking salamin. Suot ang kanyang wedding gown. Gawa ito sa pinakamahal na seda. Pinalamutian ng libu-libong maliliit na perlas. Isang damit na pinangarap ng bawat babae. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang refleksyon, isang estranghero ang nakita niya. Isang babaeng may malamig na mga mata. Isang reyna na naghahanda para sa isang digmaan, hindi para sa isang kasal. "Napakaganda mo, Hija," sabi ni Marahuyo, na nakatayo sa likuran niya. Ang mga mata ay nagniningning sa pagkukunwari. "Bagay na bagay sa'yo." Ngumiti lang si Alonsina. Samantala, sina Dante at Marahuyo ay hindi na nag-iingat. Dahil sa pag-aakalang malapit nang mamatay si Lacan, naging kampante sila. Madalas silang mag-usap sa mga sulok, nagbubulungan tungkol sa kanilang mga plano, sa pag-aakalang walang nakakarinig. Ngunit ang buong bahay ay may mga mata at tainga na. Ang mga tapat na katulong na matagal nang naninilbihan sa mga dimalanta ay mga espiya na ngayon ni Alonsina. Kinagabihan, sa katahimikan ng kanyang silid, hindi mapakali si Alonsina. Nilabas niya ang gintong suklay ng kanyang ina, ang sampagitang pamana. Mula nang ibigay ito sa kanya ni Lacan, gabi-gabi niya itong tinititigan, hinahawakan, hinahanap ang susi na sinasabi nito. Pinaglaruan niya ito sa kanyang mga daliri. Hinaplos niya ang bawat petalo ng bulaklak, ang bawat perlas na nakadikit dito. Paulit-ulit. Hanggang sa may naramdaman siyang kakaiba. Isa sa mga maliliit na perlas sa gitna ng bulaklak ay tila maluwag. Sinubukan niyang ikutin ito. Isang mahinang click ang kanyang narinig. Bumukas ang isang maliit at halos hindi mapansing kompartimento sa katawan ng suklay. Nanlaki ang mga mata ni Alonsina. Sa loob, hindi isang hiyas o isang alaala ang nakatago. Ito ay isang maliit at antigong susi na gawa sa tanso. Nakatitig siya sa susi. Ang kanyang puso ay bumibilis. Para saan ito? Anong pinto ang kaya nitong buksan? Habang hawak niya ang susi, biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi rehistrado. Kinabahan siya. Binuksan niya ang mensahe. Iilan lang ang salita, ngunit sapat na para manindig ang kanyang mga balahibo. Ang susi ay para sa kahon na nasa ilalim ng sahig ng lumang hardin. Mag-ingat ka. Ang lumang hardin. Ang greenhouse sa likod ng mansyon na ipinasara ni Papa matapos mamatay si Mama. Isang lugar na 10 taon nang hindi napapasok ng kahit sino. Napatingin si Alonsina sa bintana sa direksyon ng madilim at abandonadong greenhouse. Ang bulong bago ang unos ay narinig na niya at alam niyang kailangan niyang pumasok sa gitna ng dilim para mahanap ang huling piraso ng katotohanan. Dumating na ang araw ng kasal, ang araw ng pagtutuos. Ang hardin ng hasyenda Sinagtala ay ginawang isang paraiso. Libo-libong puting rosas ang nakapalibot, ang kanilang bango ay humahalo sa malamig na hangin. Ang mga bisita na suot ang kanilang pinakamamahaling damit ay nagbubulungan habang hinihintay ang pagdating ng nobya. Nang tumugtog na ang musika, lahat ng mata ay napunta sa dulo ng pasilyo. Naglakad si Alonsina. Hindi siya isang nobya na kinakabahan. Hindi siya isang nobya na puno ng pag-ibig. Siya ay isang reyna na naglalakad patungo sa kanyang trono. Ang kanyang puting bestida ay ang kanyang baluti. Ang bawat hakbang niya
Sa ibabaw ng mga puting talulot ng bulaklak ay isang hakbang palapit sa kanyang tagumpay. Sa dulo ng altar, naghihintay si Dante. Ang ngiti sa mga labi nito ay abot tenga. Nakikita ni Alonsina ang kasakiman sa mga mata nito. Ang tagumpay na inaakala nitong abot kamay na. Sa tabi nito, naroon si Marahuyo, ang madrasta na nagpapanggap na isang mapagmahal na ina. Ang mga mata ay nangingilid sa pekeng luha ng kaligayahan. Tumayo si Alonsina sa tabi ni Dante. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Malamig ito, kasing lamig ng isang ahas. Nagsimula ang seremonya. Ang mga salita ng pari ay tila walang kahulugan. Isang ingay lamang sa kanyang paligid. Ang tanging pinagtutuunan niya ng pansin ay ang malaking puting screen na nakatayo sa likod ng altar, na nakahandang magpakita ng isang slideshow ng mga masasayang alaala nila ni Dante. Dante Lagmay, tinatanggap mo ba si Alonsina Sinagtala bilang iyong kabiyak sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan hanggang sa kamatayan? I do, sagot ni Dante. Ang boses ay puno ng pagmamalaki. Ngayon, lahat ng mata ay na kay Alonsina. Ngumiti ang pari. Alonsina Sinagtala, tinatanggap mo ba si Dante Lagmay bilang yung... Hindi na niya pinatapos ang pari. Bumitaw siya sa pagkakahawak ni Dante. Humarap siya sa mga bisita. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong hardin. Itigil ang kasal. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Umalingaw-ngaw ito sa buong paligid. Nagulat ang lahat. Ang mukha ni Dante ay nagbago mula sa pagtatagumpay patungo sa pagkalito. Anong ibig sabihin nito, mahal? Tanong ni Dante. Hindi siya sinagot ni Alonsina. Sa halip, itinaas niya ang kanyang kamay at nagbigay ng senyas sa isang taong nakatago sa di kalayuan. Biglang umilaw ang malaking screen sa likod nila. Ngunit hindi mga litrato ng pagmamahalan ang lumabas. Ang unang eksena, isang malabong video na kuha mula sa siwang ng pinto. Ang silid ng kanyang ina. Si Dante at Marahuyo magkahalikan. Isang malakas na hiyawan ng gulat ang maririnig mula sa mga bisita. Naging bato sa kanilang kinatatayuan sina Dante at Marahuyo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng hindi maipintang pagkasindak. Ngunit hindi pa yon natapos. Sumunod na lumabas ang mga litrato. Si Dante sa labas ng isang motel kasama si Marahuyo. Si Dante na nakikipagkita sa isang anino sa isang liblib na villa. At para sa huling pasabog, isang audio recording ang umalingaw-ngaw sa buong hardin. Boses ni Marahuyo, isang pag-uusap na lihim na nirecord ni Lacan. Oo, aaminin ko. May utang ako kay Silas. Malaki. Siya ang nag-utos sa akin na akitin si Lacan at tulungan si Dante na makuha ang kumpanya. Patawarin mo ako, Lacan. Ang huling salita ay sinabayan ng pagbagsak ng katawan ni Marahuyo sa damuhan. Hinimatay ito sa sobrang kahihiyan. Si Dante naman ay parang isang hayop na nakulong sa isang sulok. Tumingin siya sa paligid. Hinahanap ang madadaanan para makatakas. Ngunit huli na ang lahat. Biglang bumukas ang mga gate ng hardin at pumasok ang mga pulis. Ang kanilang mga uniforme ay isang madilim na anino sa paraiso ng mga puting rosas. Dante Lagmay, Marahuyo Valderrama, inaaresto kayo sa salang conspiracy to commit fraud. Habang pinoposasan ng mga pulis si Dante, ang mga mata nito ay puno ng galit na nakatitig kay Alonsina. Walang pagsisisi, tanging purong puot. Tumayo si Alonsina sa gitna ng kaguluhan, kalmado at matatag. Ang huling sayaw ay tapos na. Ang hustisya ay nanalo. O iyon ang akala niya. Sa gitna ng lahat, tumunog ang cellphone ng kanyang ama, si Lacan, na nakaupo sa wheelchair sa gilid, tahimik na nanonood sa lahat. Kinuha niya ito. Nakita ni Alonsina ang pagbabago sa mukha ng kanyang ama
habang kausap ang tao sa kabilang linya. Ang kulay nito ay nawala. Ang kalmadong ekspresyon ay napalitan ng purong takot. Ibinaba ni Lakan ang telepono. Tumingin ito sa paligid, ang mga mata ay nanlalaki sa paghahanap. Nasaan si Alonsina? Sigaw nito. Ang boses ay puno ng panik na hindi pa naririnig ni Alonsina kailanman. Nasaan ang anak ko? Huli na. Sa gitna ng komosyon ng arestuhin sina Dante, walang sino man ang nakapansin sa isang anino na tahimik na lumapit kay Alonsina mula sa likuran. Walang sino man ang nakapansin sa isang panyong itinakip sa kanyang ilong. Walang sino man ang nakapansin sa pagkawala ng nobya sa kanyang sariling kasal. Ang una niyang naramdaman ay ang matapang na amoy ng alikabok at amag. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Madilim ang paligid. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang bintanang may rehas na bakal. Nakaupo siya sa isang matigas na silya. Ang kanyang mga kamay at paa ay nakatali. Ang maganda niyang wedding gown ay marumi na at may punit sa laylayan. Gising ka na pala, aking munting reyna. Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Isang boses na kalmado, ngunit may nakatagong panganib. Mula sa isang madilim na sulok ng bodega, isang figura ang lumabas. Isang matangkad na lalaki na suot ang isang mamahaling itim na suit. Si Silas Montemayor, ang anino. Pumalakpak ito ng marahan, isang tunog na nakakainsulto. Isang napakagandang palabas, Alonsina. Tunay ngang anak ka ng iyong ama. Isang mahusay na aktres. Nasaan ako? Anong kailangan mo sa akin? Matapang na tanong ni Alonsina. Pilit na itinatago ang takot na gumagapang sa kanyang puso. Huwag kang mag-alala. Hindi kita sasaktan. Sa ngayon, sabi ni Silas, habang lumalakad paikot sa kanya na parang isang lobong pinagmamasdan ang kanyang biktima. Akala niyo ba, hindi ko alam ang plano ninyo? Akala niyo, maluloko niyo ako sa pekeng atake sa puso ng iyong ama at sa munting dula-dulaan mo. Huminto ito sa kanyang harapan. Alam ko ang lahat mula pa sa simula. Hinayaan ko lang kayong magpatuloy dahil ang totoong premyo ay hindi ang korporasyong tala. Ito ay ang makita kang wasak, ang makita ang pagbagsak ng huling dimalanta. Habang nangyayari ito, sa hasyenda Sinagtala, ang paraiso ay naging isang impyerno ng pag-aalala. Si Lakan, na nasa kanyang wheelchair chair, ay sumisigaw ng mga utos. Hanapin na niyo ang anak ko. I-trace niyo ang cellphone niya. Lahat. Bigla may naalala si Lakan. Ang susi, ang mensahe, ang lumang hardin. Dalhin niyo ako sa greenhouse. Sigaw niya sa isang bodyguard. Mabilis siyang itinulak patungo sa abandonadong greenhouse sa likod ng mansyon. Gamit ang isang bakal, sinira nila ang kinakalawang na lock. Pumasok si Lakan sa loob. Ang mga gulong ng kanyang wheelchair ay lumilikha ng ingay sa tuyong lupa at mga dahon. Hinahanap ng kanyang mga mata ang sinasabi sa mensahe. Sa ilalim ng sahig. Sa isang sulok, sa ilalim ng isang lumang mesa ng halamanan, may isang tabla na tila bahagyang nakaangat. Ito na! Inabutan siya ng bodyguard ng isang bareta. Ginamit ni Lakan ang lahat ng kanyang lakas upang tanggalin ang tabla. Sa ilalim nito, naroon ang kanilang hinahanap, isang metal na kahon na kinakalawang na. Sa bodega, ipinagpatuloy ni Silas ang kanyang kwento. Itinanong mo kung ano ang kailangan ko sa'yo? Ngumisi si Silas. Ang kailangan ko ay hustisya. Inagaw ng ama mo ang lahat sa akin, Alonsina. Magkasosyo kami dati. Ang ideya para sa korporasyong tala. Sa akin galing. Ngunit dahil mas malaki ang pera niya, itinulak niya ako palabas at kinuha ang lahat ng karangalan. Sinungaling! Sigaw ni Alonsina. Hindi ako sinungaling. Dagok ni Silas sa isang mesa.
na nagdulot ng malakas na ingay. Kaya kukunin ko ang lahat sa kanya, ang kumpanya, ang reputasyon, at ang pinakamamahal niyang yaman. Ikaw. Sa greenhouse, nanginginig ang mga kamay ni Lakan habang ipinapasok ang antigong susi sa lock ng kahon. Bumukas ito. Sa loob, naroon ang isang lumang leather-bound diary. Ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang yumaong asawa, si Diwa. Binuklat niya ang mga pahina. Naroon ang lahat. Ang mga petsa, ang mga pangalan. Ang mga illegal na transaksyon ni Silas na nalaman ni Diwa. Ang mga banta ni Silas sa kanilang pamilya. Isang detalyadong talaan ng lahat ng kasamaan ng anino. Ito na ang ebidensyang kailangan nila. Sa bodega, naramdaman ni Alonsina ang pagbabago sa hangin. Tapos na ang pagkukwento ni Silas. Kahit anong gawin mo, huli ka na, sabi ni Alonsina. Ang boses ay puno ng tapang na ngayon lang niya natuklasan sa sarili. Lalabas ang katotohanan. Tumawa si Silas, isang tawang malamig at walang buhay. Dumukot siya ng isang bagay mula sa loob ng kanyang coat. Isang baril na kumikinang sa ilalim ng mahinang ilaw. Itinutok niya ito kay Alonsina. Marahil, ngunit hindi mo na yun makikita, sabi ni Silas. Ngayon, tapusin na natin ang kwento ng mga dimalanta. Bang! Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Ngunit hindi ito galing sa baril ni Silas. Ito ay ang tunog ng pintuan ng bodega na sinipa at bumagsak sa sahig. Bumagsak ang pinto. Sumugod papasok ang mga pulis. Ang kanilang mga baril ay nakatutok. Sa likuran nila, nasa kanyang wheelchair, ay si Lakan Dimalanta. Hawak niya sa isang kamay ang isang lumang diary. Natigilan si Silas. Ang kanyang mukha na puno ng pagtatagumpay ay napalitan ng gulat at pagkabigo. Sa isang iglap, hinila niya si Alonsina patayo. Ginawa siyang panangga. Idinikit niya ang malamig na dulo ng baril sa sentido nito. "Huwag kayong lalapit!" sigaw ni Silas. Isang maling galaw, patay siya. "Tapos ka na, Silas," sigaw pabalik ni Lakan. Ang boses ay nanginginig sa galit. Hawak ko ang lahat ng ebidensya, ang diary ni Diwa. Tumingin si Silas sa diary at sa unang pagkakataon, nakita ni Alonsina ang tunay na takot sa mga mata ng anino. Ang alaala ng babaeng minsan niyang sinaktan ay bumalik para wasakin siya. Sa pagkakataong yon ng kanyang pag-aatubili, kumilos si Alonsina. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Itinulak ang kanyang siko ng paatras at tinamaan ang tadyang ni Silas. Og! Daing nito, nabitawan siya ni Silas ng 1 segundo. Sapat na panahon para makayuko si Alonsina at makagulong palayo. Kasabay noon, isang pulis ang nagpaputok. Hindi ito nakamamatay. Tinamaan si Silas sa balikat kung saan niya hawak ang baril. Nabitawan niya ito. Mabilis na dumamba ang mga pulis at pinusasan siya. Habang dinadala palabas, tumingin si Silas kay Alonsina. Ang mga mata nito ay nangungusap ng isang pangako ng paghihiganti. Ngunit hindi na natakot si Alonsina. Ang anino ay wala ng kapangyarihan sa kanya. Lumapit si Lakan sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. "Tapos na, anak. Tapos na." Makalipas ang ilang buwan, tahimik ang sementeryo. Ang tanging maririnig ay ang ihip ng hangin. Magkatabing nakatayo sina Alonsina at Lakan sa harap ng isang puntod na gawa sa puting marmol. Nakaukit dito ang pangalan, Diwa Dimalanta. Maingat na inilapag ni Alonsina ang gintong suklay na hugis sampagita sa ibabaw ng puntod, ang susi na nagbukas sa katotohanan. "Nakamit na natin ang hustisya para sa iyo, Mama," bulong ni Alonsina. "Mapayapa ka na. Napanagot na ang lahat." Sina Dante at Marahuyo ay nahatulan ng mahabang pagkabilanggo
at si Silas Montemayor dahil sa bigat ng ebidensya mula sa diary ni Diwa at sa iba pa niyang mga krimen ay habang buhay na mananatili sa loob ng kulungan. Ang dilim ay nagapi na ng liwanag. Sa kasalukuyan, ang tanawin mula sa bintana ng opisina ng chairman ng Korporasyong Tala ay nakakamangha. Ang buong lungsod ng Pag-asa ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. Umikot si Alonsina sa kanyang swivel chair, ang silyang kinauupuan dati ng kanyang ama. Ngunit hindi ito nararamdamang bago sa kanya. Ito ay nararapat. Matapos ang iskandalo, si Alonsina, sa tulong ng kanyang ama, ang humarap sa lahat. Ipinakita niya sa buong mundo ng korporasyon na hindi siya isang mahinang prinsesa, kundi isang pinunong isinilang mula sa apoy. Siya na ngayon ang bagong CEO, ang bagong tala ng kanilang pamilya. Tumingin siya sa malawak na kalangitan. Palubog na ang araw, ngunit isa-isang lumalabas ang mga bituin. Hindi na siya ang Alonsina na umiiyak sa isang madilim na pasilyo. Ang sakit ay nag-iwan ng mga pilat, ngunit ang mga pilat na yon ang nagpatibay sa kanya. Ang pamana ng kanyang ina ay hindi lamang ang diary. Ito ay ang lakas na hindi niya alam na taglay niya. Dahil ang bawat tala, gaano man kadilim ang gabi, ay nakatakdang magniningning. At dito po nagtatapos ang kwento ni Alonsina Sinagtala. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa paghihiganti, kundi sa pagbangon mula sa pait ng kataksilan at paghahanap ng hustisya sa tamang paraan. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Alonsina. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon mula sa kanyang katatagan. Para sa inyo, ano ang pinakamahalagang aral na inyong natutunan? I-comment niyo lang po sa ibaba at ating pag-usapan. Kung nagustuhan niyo po ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, i-share sa inyong mga kaibigan. At syempre, mag-subscribe na po kayo sa ating channel para sa mas marami pang mga kwentong aantig sa inyong mga puso. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento, at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Hanggang sa muli, paalam.